Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 14, 2023, Sabado ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Joel, chapter 4, verses 12 to 21. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josaphat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan, at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Sion. Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Ano pat nanginginig ang lupa't langit. Subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Sion, ang banal kong burol. Lungsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok. Mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitem. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok Sion. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Nawa po ay patuloy nating hingin ang tulong ng mahal na Birhen, lalo tigit na ngayon na nasa buwan tayo ng Oktubre, buwan ng Santo Rosario. Lagi natin isama sa ating pong panalangin ng kapayapaan at kaligtasan sa bansang Israel, na atin din pong patuloy na naririnig ang kasaysayan o kwento ng bansa o ng bayang Israel ay pinahayag din ngayon sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Joel. Ang unang pagbasa ay sinasabing isa sa mga pangitain ni Joel ukol sa araw ng Panginoon na sinasabi magaganap doon po sa lugar ng Jerusalem. At dito po gagawin ng paghukom ng Diyos para sa lahat ng tao, para sa kanyang banal na tahanan, kaya't magiging isang banal na lungsod na tatawagin ang Jerusalem. Ito po ay talagang nasa kasaysayan na ng bansang Israel, na marami ang bayan at bansa na sumakop at naisakupin, pero dahil nga po sa pangako ng Diyos, ito ay kanyang ingatan at ipagtatanggol, kaya kahit ano pa mang pananalakay ay hindi po nagwawagi maging sa kasaysayan. Pero siyempre ang importante at kailangan natin mas maintindihan, ito po ay lugar kung saan sinasabi nga po na pangitain na dito uupo at mananahan ang Panginoon para tayo hukuman. Ay bigay ang hatol sa mga taong naging masama, gumawa ng masama, at ganoon din siyempre para sa mga nanatiling tapat sa kanilang Panginoon hanggang sa wakas. Kaya nawa ay patuloy natin na bigyan ng kalakasan ng loob ang bawat isa, lalo tigit ang mga naiipit sa kaguluhan sa bayang Israel. Wag lang tayo kung mawala ng pag-asa, at syempre pagdasal din natin yung mga pinuno, yung mga leader na nagdidesisyon
sa ganito po mga gawain na mas maging malawak nawa sila, no, sa kanilang mga desisyon at isipin, lalo tigit, no, nakakadurog ng puso kapag yung mga bata na natutuklasan nila o nararanasan nila ang ganitong pangyayari na ikinalilito ng kanila pong mga murang isipan kung ano ba yung tama o mabuti, alin ba yung dapat nilang sundan, na sa kanilang paglaki nagiging normal ang gera, no, na ito pa naman ay mga bayan ng kapayapaan, no? Kaya nga yung Jerusalem, no, yung lugar ng kapayapaan, sana po ay maging totoo ito, no, sa kanyang pangalan. Kaya pag sinikapan natin, huwag natin po silang pabayaan, kasama natin, lalo ngayon nga, no, sinasabing we are on the road of synodality, makilakbay tayo sa kanila pong pinagdaraanan, hindi porket wala tayo doon ay pababayaan na natin sila. Kaya nawa, sa tulong ng Mahal na Birhen, atin po silang iparating natin, no, yung atin pong pagdamay sa kanila pong nararanasan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.